Itinali sa sakong may buhangin bago itinapon sa Taal Lake. Ganyan ang ginawa sa mga nawawalang sabongero ayon kay alias Totoy. Ang akusadong gusto... Hindi na nakapalagpa ang dalawang lalaking ito nang arestuhin ng mga operatiba ng Rodriguez Police. Huli sa akto ang mga sospek na magbebenta ng iligal na droga. Tagal na natin alam na may mga korap sa araw. Laging ganyan yung issue, corruption, sa lahat ng mga naging presidente. Nakatakdang humarap at basahan ng sakdal sa court-martial ngayong araw ang Philippine Air Force 2-star general na inireklamo ng pangahalay ng dalawang sundalo. Numbers from the Philippine Statistics Authority show more Filipinos joined the ranks of those living in poverty. But while there is optimism, the Social Welfare Department admits bringing the poverty level down is challenging. Hostage na anak. Sabi niya, bakit ito ang nangyari sa akin, mama? Bakit nag-aaral niya ako sa harap ninyo? Nakita ko po, pinusasan si tatay, tapos pinasok sa iskin nila sa may dalawang putok na. Ako, si Rizal, isang tunay na Pilipino. Nagmahal sa bayan, higit pa sa sarili ko. Hindi ako santo, ni perpekto sa mata. Isa lang akong tao, nasawang manahimik na lang sa tabit wala. Kung mali ang nakikita sa ating paligid, bakit hindi tayo ang magsimulang magtuwid? Sa hapag ng mahirap, asin ang ulam, isang kaning lamig ang tanging baon sa tapang, habang ang iba'y sagana sa tinapay at gatas. May mga batang natutulog, ng hapunan ay luhat lakas. Ang droga'y salot, hindi lang suliranin. Panganib ito sa kabataang sabik sa pansin. Walang gabay, walang masasandalan, kaya't sa bisyo sila'y natutulak ng kahirapan. Hanggang ang usok ang naging tahanan, at ang buhay nila'y unting-unting nawawala't nasasayang. Tahimik na naglakad sa ilalim ng araw, di alam na may bangis na sa kanya'y nag-aabang. Sa eskinita'y tinangay na mga matang mapangahas, lamok sa droga, nilapat inabuso ng walang habas. Sigaw niya'y nilamon ng hangin, walang nakarinig, hanggang ang katawan ay iniwang malamig at tigib. Isang buhay ang nawala sa liwanag ng umaga, at ang hustisya'y tahimik, parang wala lang nangamba. Kung sino pa ang nasa itaas, sila pa ang kumakatas. Yaman ng bayan, walang habas na tinatakas. Sa pangarap na hinahangad para sa bayan, sila mismo ang pumipigil, nilulunod sa kasamaan.
Mga kababayan kong mahal, ako'y humaharap sa inyo ngayon hindi bilang isang politiko, kundi bilang isang kapwa Pilipino na may pangarap. Pangarap ng isang bansang mas maunlad, mas makatarungan at higit sa lahat, mas makatao. Hindi ko ipinapangako ang mga bagay na alam kong hindi kayang tuparin. Ang aking tanging layunin ay magsilbi. Magsilbing tapat, malinis at may dangal. Hindi ako lalaban para sa kapangyarihan. Lalaban ako para sa karapatan ng bawat isa sa atin. Karapatang mabuhay ng may dignidad, may kinabukasan at may boses sa pamahalaan. Sa darating na halalan, alalahanin natin na ang boto mo ay hindi lamang karapatan. Ito rin ay tungkulin. Ibigay mo ito sa taong may dalang malinis na hangarin at pusong nagmamahal sa inang bayan. Si Jose Rizal. Sama-sama nating isasabuhay ang adhikain ng ating mga ninuno. Isang malaya, maunlad at pantay-pantay na Pilipinas. Jose Rizal para sa pagbabago, Jose Rizal para sa ating bayan. Kaya ako'y muling babangon, hindi bilang isang bayani sa libro, kundi isang boses ng tao. Ako'y tatakbo, hindi para sa sarili, kundi para sa bawat Pilipinong nais ng pagbabago. Pilipinas, gumising ka na. Huwag nang ibenta ang pag-asa. Tayo ang sagot, tayo ang laban. Hindi yung laging tahimik at takot lamang. Kung ako man ang magsimula ng hakbang, handa akong maglakad, kahit pa sa apoy ng daan. Dahil mahal kita, bayan kong totoo, buhay ko'y handang ialay sa iyo. Kahit sa huli ako'y mawala, lalaban pa rin ng may ngitit saya. Ako'y sayo hanggang sa wakas. At kung babagsak man ako dito, dito rin ako sa iyong yakap at lakas. Kandidatong tapat, hindi sakim at kurap. Sa taong bayan, siya'y laging kaakibat.